Ang milyonaryo ay inakusahan ng waitress na ninakaw ang pulseras ng kanyang anak na babae. Ngunit ang kanyang ikwinento ay nag-iwan sa lalaki na umiiyak. Ang Ulises ay isang lalaking nasa kalahating gulang na. Sa kabila ng kayamanan na minana mula sa kanyang pamilya, namumuhay sa isang kawalang laman na hindi mapunan ng sinuman sa kanyang paligid. Mahinahon at pribado, seryosong pinamumunuan niya ang kumpanyang itinayo ng kanyang mga magulang, sina Rogelio at Minerva, na nakatira pa rin sa kanya at sinusubaybayan ang lahat ng mabuti. Ang pangalan ng pamilya ay kilala, umuunlad ang negosyo, ngunit wala sa lahat ng iyon ang may kahulugan para kay Ulises mula nang nawala si Almira, ang babaeng pinakaminahal niya sa buhay. Ang pinakamasakit ay ang katahimikan. Umalis siya ng buntis, walang iniwan na liham, babala o paliwanag. Ang tanging iniwan niya ay isang gawa-gawang pulseras na ginawa ng kanyang sariling mga kamay, kapareho ng suot niya simula pa ng kanilang relasyon. Hindi kailanman inalis ni Ulises ang pulseras mula sa kanyang pulso. Ito ang huling tanda ng isang pag-ibig na sa pilitang naputol at tumatanggi siyang paniwalaan na ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang pulseras ay higit pa sa isang bagay. Ito ay isang tahimik na pangako na kung muling makikita niya si Almira o ang anak na dala nito sa sinapupunan, makikilala niya sila sa pamamagitan ng simbolong iyon. Si Minerva, ang ina ni Ulises, palaging nagpakita ng kalungkutan kapag naaalala ang dating manugang. Madalas niyang sinasabi na si Almira ay mabait at ang kanyang anak ay karapat-dapat na makapagtayo ng pamilya kasama nito. Si Rogelio naman ay nag-iisip ng kabaligtaran. Para sa kanya, si Almira ay isang batang oportunista, nagmula sa simpleng pamilya na sumasagabal lamang sa kinabukasan ng kanyang anak. Sa loob ng mga taon, patuloy niyang pilit na alisin ni Ulises ang pulseras na iyon. Umalis siya dahil hindi kanya kailanman minahal, sabi niya ng malamig. Tahimik na nakikinig si Ulises, walang sagot. Mahigpit lamang niyang hinawakan ang kanyang pulso na para bang pinoprotektahan niya ang alaala na iniingatan pa rin niya. Isang araw habang nakaupo sila para sa almusal, muling binuksan ni Rogelio ang usapan. Ang pulseras na yan ay nakakasakit lamang sa iyo, Ulises. Kailangan mong magpalaya mula dito. Ngunit ang kanyang anak, na pagod na sa patuloy na pangungulit, ay direktang sumagot. Hindi ko itatapon ang tanging bagay na natira sa akin mula sa taong minahal ko. Kung hindi mo maintindihan iyon, tigilan mo na lang ang pagsisikap na burahin ang naranasan ko. Hiningi ni Minerva na magbago ng usapan ng dalawa at sa pagtatangkang gumaan ng kapaligiran, binanggit ni Ulises na kailangan niyang umalis. Sinabi niya na may nakatakdang tanghalian siya kasama si Lazaro, ang kanyang kasosyo, sa isang kilalang restaurant. Tatalakayin nila ang posibleng pagpapalawak ng kumpanya, marahil magbubukas ng bagong sangay. Kinuha niya ang susi ng kotse, inayos ang relo sa kabila ng pulso kung saan nakasabit ang pulseras at umalis ng hindi lumingon. Samantala, ang lungsod ay nagsisimula ng kumilos. Si Reyna ay gumigising ng maaga tulad ng araw-araw. 20 lamang ang edad niya, ngunit alam na niya ang bigat ng pagiging mag-isa upang mabuhay. Nakatira siya sa isang simpleng bahay na inuupahan sa napakalaking pagsisikap at nagtratrabaho ng mahabang oras bilang waitress sa isang restaurant sa sentro. Sinuot niya ang uniforme, mabilis na itinali ang buhok at, bago umalis, tumingin sa kanyang pulso. Ang pulseras ay nandoon, tulad ng dati. Maingat niyang inayos ito, na para bang iyon lamang ang mahalaga. Hindi ito ginto ni hindi nakakakuha ng pansin, ngunit para sa kanya ay may hindi mabilang na halaga. Kahit hindi niya ito ipaliwanag sa kahit sino, hindi siya umaalis ng bahay nang wala ang maliit na bagay na iyon sa kanyang braso. Sa restaurant, ang pagmamadali ay nagsisimula na. Dumating si Reyna ng ilang minuto bago ang oras, tulad ng ginagawa niya araw-araw. Dumiretso siya sa likuran, inilagay ang bag at sinuot ang apron. Pagkalabas niya sa bulwagan, narinig niya ang malakas na boses ni Bruno, ang may-ari ng restaurant na sumisigaw sa ibang empleyado. Akala ba ninyo laro-laro lang ito? Kung kailangan ko pang ulitin, lahat kayo aalis dito. Huminga ng malalim si Reyna, sanay na sa mga sigaw ng kanyang amo. Nang dumaan siya sa kanya, hindi man lang siya tiningnan ni Bruno, tumunganga lang. Bilisan mo.
Ayaw kong makakita ng nagpapabagal ngayon. Tumango lamang siya, kumuha ng basahan at nagsimulang maglinis ng mga mesa. Sinusubukang huwag madala ng isa pang mabigat na araw ng trabaho. Kahit pagod, handa siyang gawin ang lahat ng kinakailangan upang mapanatili ang trabaho. Sa kusina, ang mga order ay nagsisimulang dumating. Nakatuon si Reyna tulad ng dati. Alam niya na ang kahit anong pagkakamali ay maaaring magkahalaga ng kanyang sahod at walang sinuman na tutulong sa kanya sa mga bayarin sa katapusan ng buwan. Hindi pa niya alam na ito ang araw na magbabago ang lahat. Ang bulwagan ng restaurant ay puno nang dumating si Ulises kasama si Lazaro. Umupo silang dalawa sa mesang nakalaan sa sulok, malapit sa bintana kung saan maaari silang mag-usap ng mas pribado. Nang lumapit ang waiter, mabilis silang nag-order dahil gusto nilang talakayin ang mga bagong plano ng kumpanya. Si Reyna, sa kabilang bahagi ng counter, inayos ang mga plato ng maingat. Sinusubukan niyang mapanatiling nakatuon kahit na may ingay sa paligid at ang mga hindi mapakaling tingin ng kanyang amo. Nang matapos ang mga plato, kinuha ng isa sa mga waiter, ngunit bago pa niya maihain, tumayo si Ulises at sinabi na kailangan niyang pumunta sa banyo. Nagkagulo ang waiter sa ibang order at si Reyna hindi alam kung sino ang mga kliyente. Kinuha ang tray at pumunta sa mesa. Nang makarating siya, nagpasalamat si Lazaro ng magalang, ngunit tumango lamang si Reyna. Sa sandaling bumalik si Ulises at umupo, bigla siyang nakatuon sa iba. Tumingin siya sa braso ng dalaga at nanigas. Ang pulseras, eksaktong katulad ng suot niya araw-araw. Ang parehong detalye, ang parehong gawa-gawang kandado, ang parehong mahinang tono ng lumang kayumanggi. Sandali, naisip niya na nasa harap niya ang isang taong nakakakilala kay Almira, ngunit ang pagdududa ay hindi tumagal. Tumingin siya sa kanyang braso, kung saan dapat nakalagay ang kanyang pulseras, ngunit wala na ito roon. Matapos niyang pumasok sa restaurant, sigurado siyang nakasuot siya nito. Tumayo siya sa biglaang kilos at, nang walang pag-iingat sa salita, sumigaw na ninakaw nito ang kanyang pulseras. Sinubukan ni Lazaro na maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit si Ulises, kitang-kitang nalumbay, ay itinuro ang braso ni Reyna nang may pagkagalit. "Hang pulseras na yan ay akin, ninakaw mo ako!" Sumigaw siya na nagpalingon sa lahat ng mga mata sa restaurant sa eksena. Umatras si Reyna nang natatakot, hindi maintindihan kung saan ito nagmula. Sinubukan niyang ipaliwanag nang nanginginig ang boses na ang pulseras na yon ay sa kanya. Isang pamana ng pamilya, isang bagay na mayroon siya simula pa noong bata at hindi kailanman inalis sa braso. "Hindi ako kailanman nagnakaw. Ang pulseras na ito ay lagi ng akin," sabi niya, na mabilis ang paghinga. Ngunit patuloy si Ulises. "Pumasok ako sa restaurant ito na may pulseras ako sa braso. Hindi ko kailanman ito inalis. Kung wala na sa akin, ikaw ang kumuha." Ang kaguluhan ay mabilis na lumaki. Ang ilang mga kliyente ay tumayo, natatakot. Ang iba ay nanonood lamang ng iskandalo ng may kuryosidad. Si Reyna, nahihiya, hawak ang tray habang sinusubukang pigilan ang pag-iyak. Noon lumitaw si Bruno. Galit na sa paggalaw ng bahay. Narinig lamang niya ang bahagi ng akusasyon at ayaw nang malaman ang mga detalye. "Tapos ka na, tinanggal ka. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ngayon," utos niya, nang matibay ang boses nang hindi man lang nakinig sa empleyado. Tumingin si Reyna sa paligid, naghahanap ng anumang suporta ngunit walang nakita na handang ipagtanggol siya. Kinuha niya ang tray, iniwan ang mga plato sa mesa, at lumabas ng mabilis patungo sa dressing room habang pinupunasan ang mga luha sa manggas ng kanyang blusa. Ilang minuto pagkatapos, may hawak na bag, dumaan siya sa pintuan ng restaurant na nakayuko ang mga mata. Nahihiya at nasaktan sa harap ng lahat. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari, alam lang niya na nawalan siya ng trabaho dahil sa isang bagay na hindi niya ginawa. Sa bulwagan, sinubukan ni Bruno na pakalmahin si Ulises, naggulo pa rin. Umalis na siya, tapos na, naayos na. "Kalimutan mo na yung pulseras na yan, senyor, at ituloy mo ang iyong tanghalian," sabi niya, sinusubukang baguhin ang usapan. Ngunit hindi nakikinig si Ulises. Kitang-kitang apektado siya. Nakatingin sa kawalan, paulit-ulit na bumubulong na ang pulseras na iyon ay ang tanging natira sa babaeng minahal niya. Ang tanging koneksyon sa kanya, at ngayon nawala, bulong niya.
Namumula ang mga mata. Lumapit si Lazaro, hinawakan ang balikat ng kaibigan at nagsalita ng matatag. Kailangan mong kumalma. Pumunta ka sa banyo, maghugas ng mukha. Kung gusto mong gumawa ng legal na aksyon pagkatapos, ayos lang, pero ngayon huminga ka. Hindi agad sumagot si Ulises, ngunit sa huli ay sumang-ayon. Dahan-dahang tumayo na may mabigat pa ring ekspresyon at pumunta sa banyo. Binuksan niya ang pinto, huminga ng malalim at lumapit sa lababo. Habang naghahagis ng tubig sa mukha, may napansin siyang bagay sa sulok ng sahig. Yumuko siya at iniunat ang braso, ang pulseras. Nandoon ito, nahulog sa likod ng lababo, putol sa kandado, na para bang nakalas habang naghuhugas siya ng kamay bago bumalik sa mesa. Ilang segundo siyang hindi kumibo, mahigpit na hawak ang bagay. Ang kanyang paghinga ay bumigat, at ang halo ng ginhawa at desperasyon ay sumakal sa dibdib. Ang pulseras ay hindi kailanman ninakaw. Nagkamali siya, at ang kanyang pagkakamali ay nagkahalaga ng napakamahal. Lumabas si Ulises sa banyo na may hawak na putol na pulseras at mabilis na tibok ng puso. Basa pa ang mukha, tumakbo siya sa restauran, ang mga mata ay naghahanap sa bawat sulok ng bulwagan. Nandito pa ba siya? Nasaan ang babaeng iyon? Tanong niya sa malakas na boses na nagpatingin sa mga empleyado at kliyente. Nagulat. Tumayo si Lazaro, nag-aalala na sa reaksyon ng kaibigan at lumapit upang maintindihan kung ano ang nangyayari. Si Ulises hingal, ipinakita ang pulseras at sinabi na gumawa siya ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Hindi siya nagnakaw ng kahit ano. Ang pulseras ay nahulog mula sa aking braso sa banyo. Nandoon ito sa likod ng lababo. Inakusahan ko ang isang inosente. Lazaro, winasak ko ang buhay ng isang tao dahil sa impulso. Tumingin si Lazaro sa pulseras ng maingat. Pagkatapos ay tumingin sa pintuan ng restauran. Wala na roon si Reyna. Wala na rin si Bruno. Tumakbo si Ulises sa counter. Nagtatanong tungkol sa kanila. Ngunit sinabi lamang ng mga empleyado na lumabas na silang dalawa. Binanggit ng isa na kinuha ni Reyna ang kanyang mga gamit at umalis pagkatapos ng kaguluhan, at sinabi ng amo na kailangan niyang magpalamig ng ulo at lumabas pagkatapos. Bumalik si Ulises sa mesa at nagpahagis sa upuan, halatang nabigatan. Nakita mo ba ang pulseras na suot niya? Tanong niya na mahina ang boses. Tumango si Lazaro. Kapareho ng kay Almira. Bawat detalye, paano nangyari iyon? Pinisil ni Ulises ang sariling pulseras sa mga kamay at nagpatuloy. Sinabi niya na pamana ng pamilya. Ang pariralang iyon ay hindi nawawala sa isip ko. Paano kung siya ay kamag-anak ni Almira? Paano kung siya ang anak natin, Lazaro? Sumandal ang kasosyo sa upuan, gulat, sinusubukang ayusin ang mga iniisip. Tingin mo ba posible iyon? Pagkatapos ng napakatagal, maaring pagkakataon lamang, Ulises. Ngunit umiling ang milyonaryo, kumbinsido. Hindi maaring pagkakataon. Ginagawa ni Almira ang mga pulseras na iyon gamit ang kamay. Siya lang ang nakakaalam ng eksaktong modelo. Hindi ako kailanman nakakita ng iba pang katulad. At ang babaeng iyon, may parehong edad na dapat taglay ng aking anak ngayon. Sandali silang natahimik. Ginagalaw ni Ulises ang putol na pulseras na para bang sinusubukang ayusin ang panahon gamit ang mga daliri. Sa huli, binasag ni Lazaro ang katahimikan. Kahit na posible iyon, paano natin malalaman? Umalis na ang babae at pinalabas mo siya na parang kriminal. Mahirap na papakinggan kanya ngayon. Huminga ng malalim si Ulises at bumulong. Kailangan kong subukan. Kung hindi ako gagawa ng kahit ano, hindi ko malalaman. At dadalhin ko ito sa buong buhay ko. Sa hapon, bumalik si Ulises sa bahay na mabigat ang mukha. Kababagsak pa lang ng mga paa niya sa sala at tinawag na niya ang mga magulang. Mabilis na dumating si Minerva at nagtanong kung ano ang nangyari. Sumunod si Rogelio, may hinala. Ikwinento ni Ulises ang lahat, mula sa tanghalian kasama si Lazaro hanggang sa sandaling natagpuan niya ang pulseras sa sahig. Ikwinento rin niya ang tungkol sa waitress, tungkol sa pulseras sa kanyang braso, tungkol sa hindi makatarungang akusasyon, at sa wakas, tungkol sa hinala na sumusunog sa kanya ngayon. Maaaring anak ko siya, sabi niya na namamasa ang mga mata. Ang anak na dala ni Almira sa sinapupunan nang mawala siya. Dinala ni Minerva ang kamay sa bibig. Gulat, lumapit siya sa anak at niyakap ng mahigpit. Diyos ko, Ulises, sa tingin mo ba posible talaga? Sumagot siya,
nang walang pag-aalinlangan. Wala pa akong patunay pero lahat sa loob ko ay nagsasabi na oo. At kahit hindi kailangan kong linawin ito, hindi ko maaring iwanan ang mga bagay na ganito. Si Rogelio naman, nagtiklop ng mga braso at gumawa ng isang mapag-aalinlangang ekspresyon. Kumakapit ka sa isang pantasya. Maaring nakita ng babaeng iyon ang pulsera sa iyong braso nang ihain ng mesa, napansin na aakusahan siya at itinambak ang iyong pulsera sa banyo upang magmukhang inosente. Hindi nito pinapatunayan ang kahit ano. Kumunot ang noo ni Ulises. Sinasabi mo ba na sinira niya ang aking pulsera sadya at itinambak sa banyo upang magmukhang inosente? Walang kahit kaunting katuturan iyan, tatay. Hindi umatras si Rogelio. Sinabi mo mismo na lubha kang nalumbay. Hindi mo napansin kung napansin niya ba ang iyong pulseras o hindi. Alam ng mga taong iyan kung paano protektahan ang sarili. Kailangan mong mag-ingat. Gumawa ka na ng isang pagkakamali, huwag kang gumawa ng mas malaki pa. Pinigil ni Minerva, halatang naiinis na. Rogelio, tigilan mo yan, hindi mo man lang kilala ang babae. Kung mayroon mang kaunting pagkakataon na apo natin siya, tungkulin nating alamin. At kahit hindi pa, kailangan ni Ulises na ayusin ang ginawa niya. Natahimik si Ulises ng ilang segundo. Alam niyang mayroon impluensya ang ama sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, nagpasya siyang hindi susuko. Maaaring naging biktima siya ng isa sa pinakamalaking kawalang katarungan sa buhay ko. At kung anak ko siya, mas malubha pa iyon. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip mo, tatay. Hahanapin ko siya. Karapat-dapat siyang malaman ang mga sagot. At ako rin. Sinubukan ni Rogelio na sumagot, ngunit itinataas ni Minerva ang kamay na humihingi na tumahimik siya. Lumingon si Ulises at pumunta sa silid. Alam niyang kailangan niyang magpahinga, ngunit wala na siyang iniisip maliban sa mukha ng dalaga at sa pulsera sa kanyang braso. May bagay sa babaeng iyon na humawak sa kanya, sa paraang hindi niya maipaliwanag. Kahit na may lahat ng pagdududa at takot, nagpasya siyang bigyan ng pagkakataon ang pag-aalinlangan. At mula sa sandaling iyon, gagawin niya ang lahat upang muling makita siya. Kinaumagahan dumating si Ulises sa kumpanya ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi siya nakatulog ng maayos, puno ng mga iniisip ang ulo. Mabilis siyang naglakad sa koridor nang makita niya si Lazaro na naghihintay na sa pasukan ng silid ng pulong. Tumayo ang kasosyo nang makita siya at direkta sa punto. Nakuha ko ang tirahan ng babae. May dating empleyado ng restaurant na nakita ang lahat kahapon at nagpadala sa akin ng mensahe. Sinabi niya na kilala niya si Reyna noon pa at alam niya kung saan ito nakatira. Gumugol ako ng buong gabi para dito. Kinuha ni Ulises ang papel na may impormasyon at naramdaman ang mabilis na tibok ng puso. Kailangan kong pumunta roon ngayon. Kailangan kong makausap siya, magpaliwanag, malaman kung sino siya. Pero hindi ako makakamaneho ng ganito. Kinuha ni Lazaro ang susi ng kotse sa sariling bulsa at sumagot ng may tatag. Dadalhin kita, sabay tayong magresolba nito. Ang daan ay halos tahimik. Tumitingin si Ulises sa bintana habang mahigpit na hawak ang putol na pulseras na parabang ang bagay na iyon ay maaari pa ring gabayan siya tungo sa katotohanan. Nakatuon si Lazaro sa kalsada, iginagalang ang katahimikan ng kaibigan, ngunit sabik din sa kung ano ang makikita nila. Nang makarating sila sa kalseng tinukoy, nakita nila ang isang maliit na bahay na simple ang harapan, na luma na ang pintura at mga halamang walang alagaan sa pasukan. Agad na nakilala ni Ulises na ito ang uri ng lugar na pipiliin ni Almira na tirhan. Tahimik, ngunit marangal. Bumaba sila ng kotse at pumunta sa gate. Ngayon, maikling pahinga. Upang patuloy na magdala ng mga nakaka-inspirang kwentong ito, ng libre, hinihiling namin na isaalang-alang mong mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Mag-comment ng salitang muling pagkikita sa mga komento. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Si Reyna na nag-aayos ng maliit na sala ng bahay, narinig ang mga hakbang at nang makita sa bintana kung sino ang nandoon, naramdaman niyang tumibok ng mabilis ang puso. Namutla ang kanyang mukha at sa instinct, umatras ng ilang hakbang. Napansin ni Ulises ang kanyang reaksyon at nagmadaling magsalita. Pakiusap, huwag kang matakot. Hindi kami naparito upang saktan ka. Gusto ko lang na makausap kita. Kahapon ay nagkamali ako at kailangan kong ayusin ito. Nag-atubili si Reyna.
Hindi niya alam kung maaari siyang magtiwala, ngunit may bagay sa tingin nito na tila napakasinsero upang baliwalain. Binuksan niya ang pinto ng may pag-iingat at nanatiling nakasandal sa gilid nang hindi lumayo. Sumulong si Lazaro at nagsalita ng kalmado. Nandito kami upang linawin ang lahat. Natagpuan ni Ulises ang pulseras na iniisip niyang ninakaw mo. Nasa sahig ng banyo, naintindihan niya na gumawa siya ng malubhang pagkakamali. Ipinakita ni Ulises ang sirang pulseras sa kanyang mga kamay. Nahulog ito sa aking braso bago ka dumating. Inakusahan kita ng walang dahilan. Nahihiya ako, nagsisisi. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako ngayon, pero kailangan kong sabihin na alam kong hindi ka kailanman nagnakaw ng kahit ano. Tumingin si Reyna sa putol na pulseras at, sa katahimikan, hinila ang manggas ng blusa upang ipakita ang sa kanya. Nag-apaw ng luha ang mga mata ni Ulises sa pagkakita lamang ng magkaparehong bagay na iyon. Ibinaba ng dalaga ang mga mata at huminga ng malalim. Binigyan ako ng aking ina ng pulseras na ito noong bata pa ako. Sinabi niya na espesyal ito, ngunit hindi niya kailanman ipinaliwanag kung bakit. Humingi lang siya ng isang bagay na huwag ko itong isa sa pamahay kailanman. Ito lang ang maiiwan niya sa akin. Nagkatinginan sina Lazaro at Ulises ng tahimik. Si Reyna, na hindi pa rin sigurado, gumawa ng senyas na pumasok sila. Ang bahay ay simple, ngunit malinis at maayos. Sa maliit na sofa ng sala, umupo si Ulises na may hawak na pulseras at sinubukang pigilan ang emosyon. Ang iyong ina, paano siya? Tanong niya na nanginginig ang boses. Sumagot si Reyna ng kalmado. Mabait siya, masipag, nag-alaga sa akin nang mag-isa sa lahat ng kaya niya. Hindi kailanman nagkaroon ng marami, ngunit hindi kailanman nagkulang ng kailangan. Nagkasakit siya noong teenager pa lang ako. Nakipaglaban siya ng ilang panahon, ngunit mahal ang gamutan. Namatay nang hindi kailanman sinasabi sa akin kung sino ang aking ama. Kapag nagtatanong ako, lagi niyang sinasabi ang pareho, na siya ay mabuting tao, ngunit ginawa ng pamilya niya na maghiwalay silang dalawa. At ang mahalaga ay lumaki akong alam na mahal niya ako. Pumikit si Ulises at dinala ang mga kamay sa mukha. Lumapit ng kaunti si Lazaro, curious. Hindi niya kailanman sinabi ang pangalan ng iyong ama? Ni kahit palatandaan, larawan, wala? Umiling si Reyna. Wala. Ang pulseras lang. Sinabi niya na kung darating ang araw na kailangan kong maintindihan ang tungkol sa nakaraan, siya mismo ang magpapaliwanag. Ngunit hindi nag-iwan ng panahon. At naiwan ako nito, sa pulseras na ito at sa mga tanong. Naramdaman ni Ulises ang pag-igting ng dibdib sa bawat salita. Ang kwento ay tumutugma sa lahat ng alam niya tungkol kay Almira. Ang pulseras, ang paghihiwalay, ang karamdaman. At ngayon ang dalaga na iyon sa harap niya na may parehong edad na dapat taglay ng kanyang anak, na may parehong uri ng boses na ginagamit ni Almira kapag sinusubukan siyang pakalmahin sa mahihirap na sandali. Sandali, kumalat ang katahimikan sa paligid. Nagtiklop ng mga braso si Reyna, halatang hindi komportable. Hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito ngayon. Kahapon hiniya mo ako at ngayon nandito ka na may mga tanong tungkol sa nakaraan. Ano ang kinalaman ng lahat ng ito sa iyo? Tumingin si Ulises sa kanya na namamasa ang mga mata at sumagot ng mahina. May kinalaman sa babaeng minahal ko at umalis na buntis nang hindi sinasabi kung bakit, sa anak na hindi ko kailanman nakilala at sa pulseras na bahagi ng nagpapanatili ng aking pag-asa na buhay. Nabigla si Reyna. Sandali, hindi siya nakasabi ng kahit ano. Tumingin siya kay Lazaro. Pagkatapos kay Ulises, hindi alam kung totoo ang lahat. Ang alam lang niya ay ang pagdalaw na ito ay hindi lamang isang paghinging tawad. Ito ang simula ng isang mas malaking bagay. Nanatiling nakatuon ang mga mata ni Ulises kay Reyna ng ilang segundo bago muling makapagsalita. May bara sa kanyang lalamunan at umiikot ang isip sa lahat ng narinig niya hanggang sa sandaling iyon. Huminga ng malalim, hinawakan ang putol na pulseras sa mga daliri at nagsimulang ikwento ang kanyang bahagi ng istorya. Sinabi niya na 20 taon na ang nakalipas, nakasama niya ang isang babaeng nagngangalang Almira at ang relasyon nilang dalawa ay biglang naputol. Ikwinento niya kung paano, isang araw, nawala lamang ito buntis nang hindi nag-iwan ng liham,
paliwanag o anumang paraan ng kontak. Ipinaliwanag niya na hinanap niya ito sa loob ng mga taon, ngunit hindi niya talaga nalaman kung buhay ito, kung ipinanganak ang sanggol o kung ano talaga ang nangyari. Nakinig si Reyna na tense ang katawan, na para bang gusto niyang magsalita ngunit hindi alam kung tama. Nagpatuloy si Ulises, sinasabi na ang tanging bagay na iniwan ni Almira ay ang gawa-gawang pulseras, kapareho ng suot ni Reyna sa pulso. Hindi ko kailanman inalis ito mula noon. Umamin niya na namamasa ang mga mata. Ito ang natira sa akin mula sa kanya. At noong nakita ko ang parehong pulsera sa iyong braso, bumalik ang lahat. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pinanunood siya ni Reyna ng maingat, ngunit mayroon pa ring kalituhan sa kanyang tingin. Dahan-dahang tumayo at lumapit sa isang maliit na kahon sa ibabaw ng istante. Kumuha ng lumang larawan ng kanyang ina at ipinakita sa dalawa. Ito ang aking ina, sabi niya ng may tatag. Hinawakan ni Ulises ang litrato na nanginginig ang mga kamay. Agad niyang nakilala ang mukha, ang parehong ngiti, ang parehong mga mata. Ang larawan ay mula sa panahon na magkasama sila. Lumapit si Lazaro upang makita at ang katahimikan sa silid ay naging mas mabigat. Siya nga, bulong ni Ulises, na para bang nakaharap sa isang himala. Natahimik si Reyna ng ilang sandali hanggang sa masabi niya na nanginginig ang boses. Kaya totoo nga, maaring ama ko nga ikaw. Si Lazaro sinusubukang magdala ng luhika sa sitwasyon, minungkahi na gumawa ng DNA test. Sinabi niya na kung mayroon silang pagkakataon na kumpirmahin ang koneksyong iyon, dapat gawin nila sa tamang paraan. Sumang-ayon si Reyna. Kung totoo ito, gusto kong malaman. Para sa akin, para sa aking ina at kahit para sa iyo. Tumango si Ulises na nakayuko ang mga mata, pinoproseso pa ang lahat. Ilang oras pagkatapos, sa isang pribadong klinika, ginawa nila ang test at ang mga sumunod na araw ay humaba tulad ng walang hanggan para kay Ulises. Nang sa wakas ay natapos ang resulta, natanggap niya ang balita na nanginginig ang mga kamay. Ang compatibility ay kumpleto, 100%. Si Reyna ay kanyang anak, ang anak na hindi niya kailanman nakilala. Ang anak na hinanap niya nang hindi kailanman alam ang daan. Ang anak na inakusahan niya nang hindi makatarungan sa gitna ng restauran. Humingi siya na muling makita ito. Nang buksan niya ang pinto, pula na ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa iyo sa restaurang iyon, sabi niya ng mahina. Pero kailangan mong malaman na bulag ako noon. Gumawa ako ng kakilakilabot na pagkakamali. At wala pa akong salita upang patawarin ang sarili ko para doon. Hindi mo deserve iyon. Si Reyna, na may kalituhan pa rin dahil sa kamakailang natuklasan, huminga ng malalim bago sumagot. Hindi ko naintindihan ang kahit anong nangyari iyon. Gusto ko lang magtrabaho, mabuhay ang aking buhay, at bigla, dumating ang lahat ng iyon. Pero ngayon, alam ko na ang lahat, sa tingin ko maintindihan ko na. Nasa harap mo ang isang bagay na hinintay mo buong buhay, at natakot kang mawala muli. Dahan-dahang tumango si Ulises. Kumilos ako dahil sa impulso, pero kung papayagan mo ako, gusto kong gumugol ng natitirang buhay ko upang bumawi sa nawala nating panahon. Hindi siya agad sumagot, ngunit inimbitahan niya itong pumasok. Naupo sila sa mesa ng maliit na kusina kung saan nag-usap sila ng ilang oras. Ikwinento ni Ulises ng higit pa tungkol sa panahon na nabuhay siya kasama si Almira, tungkol sa kung paano siya pinatawan nito, tungkol sa mga pangarap na mayroon sila bago lahat ay gumuho. Nakikinig si Reyna ng maingat, sinisipsip ang bawat detalye na parabang bumubuo ng isang puzzle tungkol sa sariling istorya. Unti-unti, ang mga hadlang ay natunaw. Mayroon emosyon, oo, ngunit mayroon ding bagong pag-iingat sa pagitan nila. Isang mutual na pagnanais na itayo muli ang sinira ng buhay. Sa isang sandali, iniunat ni Ulises ang kamay at sinabi na gusto niyang tumira ito sa kanya. Magbabago ang buhay mo, Reyna. Ayaw kong kailangan mong dumaan pa sa mas maraming kahirapan. Hindi ka na kailangang magtrabaho sa 2 turno para magbayad ng upa o magtipid sa palengke. Gusto kong magkaroon ka ng lahat ng karapat-dapat mo. Nag-atubili si Reyna, tumingin sa paligid ng simple na bahay kung saan siya nabuhay sa loob ng mahabang panahon. Ang bahay na ito ang lahat ng mayroon ako. Dito kung saan gumugol ang aking ina ng mga huling araw. Pero marahil panahon na upang magsimula ng bagong bagay. Nagsalita si Ulises
ng may tatag. Gusto kong nasa akin ka, pero bago iyon, kailangan kong ayusin ang isang mahalagang bagay. Kailangan marinig ng mga magulang ko ang kwentong ito. Kailangan nilang malaman ang katotohanan. At gusto kong makita kanila. Gusto kong makita kanila kung sino ka talaga. At gusto kong malaman nila kung ano talaga ang nangyari. Tumango si Reyna. Kaya sabay tayo. Kung gusto mo talagang gumana ito, sa tingin ko kailangan mangyari ang usapang iyon. Huminga ng malalim si Ulises. Alam niyang ang pinakamahirap na sandali ay darating pa. Hindi dahil mayroon pagdududa, kundi dahil gumugol siya ng mga tao na nakikinig sa mga baluktot na bersyon. Tumatanggap ng katahimikan bilang sagot. Ngayon, alam na niya. At mayroon siyang pangalan, mukha at anak. Ngunit alam din niya na bago magpatuloy kasama nito, kailangan niyang bumalik sa nakaraan at ayusin ang nasira sa pinagmulan ng lahat. Ang muling pagkikita kay Reyna ay simula. Ngayon, panahon na upang harapin ang mga magulang at isulat muli ang katotohanan. Kinaumagahan gumising ng maaga si Ulises. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na dala niya sa dibdib ang higit pa sa lungkot. Si Reyna ang kanyang anak ay nandoon na ngayon malapit, totoo at hindi niya balak na sayangin pa ang oras. Dumaan siya sa bahay nito at sinundo ito. Handa na ito, ngunit seryoso ang mukha. Sa paglalakbay patungo sa mansyon, kakaunti ang nagsalita. Mayroon bigat sa hangin na hindi alam ng kahit sino kung paano gawing mas magaan. Pagdating, hinihintay na sila ni Minerva sa pintuan. Nang makita ang dalaga sa tabi ng anak, hindi napigilan ang mga luha. Niyakap niya si Reyna ng may lambing at sinabi na hinihintay niya ang sandaling iyon sa loob ng 2 dekada. Naantig si Reyna, hindi talaga alam kung paano tumugon sa biglang pagmamahal na iyon, ngunit tinanggap ang yakap. Hinintay ni Ulises na makaupong mabuti sila sa sala at na may pigting sa dibdib, humingi na tawagin si Rogelio. Bumaba ang ama na matatag ang hakbang, na para bang hindi umaasa ng kahit ano na kakaiba sa isang ordinaryong linggo. Nang makita si Reyna na nakaupo sa tabi ni Minerva, kumunot ang noo. Tumayo si Ulises at direkta sa punto. Anak ko siya, tatay. Ginawa namin ang DNA test. Wala nang pagdududa. Nagtiklop ng mga braso si Rogelio at sumagot ng malamig. At ano ang kinalaman ko diyan? Huminga ng malalim si Ulises at nanatiling matatag ang tono. May kinalaman sa lahat. Dahil ikaw ang nag-iwan kay Almira sa akin, ikaw ang sumira sa aking pamilya bago pa man ito magsimula. Hindi kumilos si Rogelio. Itinataas lamang ang kilay, na para bang sobra-sobra iyon. Ang babaeng iyon ay isang banta, bulag ka na ilusyonan. Ginawa ko ang pinakamabuti para sa iyo. Si Minerva, na hanggang ngayon ay nanunood lang, tumayo ng mabilis. Ano ang sinasabi mo, Rogelio? Sinubukan niyang iwasan. Ginawa ko ang gagawin ng responsabling ama. Nag-alok ako ng pera upang umalis siya at huwag makagambala sa kinabukasan ng ating anak. Tinanggap niya, hindi siya kidnap. Gumawa lang ng makatuwirang desisyon. Lumapit si Ulises na may galit sa mga mata. Umalis siyang buntis, mag-isa, winasak mo ang buhay niya. At ang akin, gumugol ako ng 20 taon na iniisip na iniwan niya ako habang ikaw ay natutulog ng mahimbing. Tumugon si Rogelio ng malamig. Itatapon mo sana ang lahat dahil sa isang babaeng gumagawa ng pulseras upang mabuhay. Si Minerva, nakatigil, dinala ang mga kamay sa mukha. Itinago mo ito sa akin buong buhay. Pinawalang bakas mo ang babaeng ito at hindi mo kailanman sinabi sa akin. Paano mo nagawa, Rogelio? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob? Sinubukan niyang magdepensa. May sakit ka noon. Ayaw kitang problemahin. Akala ko ginagawa ko ang pinakamabuti para sa ating lahat. Si Minerva na namamasa ang mga mata, lumapit ng dahan-dahan. Ang pinakamabuti para sa atin? Winasak mo ang buhay ng ating anak. Winasak mo ang pagkakataon na magkaroon ng apo. Lahat dahil sa kayabangan. Hindi mo ginawa ito dahil sa pag-ibig. Ginawa mo dahil sa purong pagmamalaki. Hindi sumagot si Rogelio. Tiningnan lamang niya si Minerva na may parehong higpit tulad ng dati. Nagsalita si Ulises ng may tatag, hindi ka na bahagi ng aking buhay, tatay. Mula ngayon gusto kong magkaroon ng distansya. Nagkaroon ka ng pagkakataon at itinapon mo. Tumingin si Minerva kay Rogelio ng huling beses at nagsalita ng mahina. Hindi mo kailanman ginalang ang ating anak.
Pero simula ngayong araw, igalang mo ako, umalis ka sa bahay na ito. Sinubukan pa ni Rogelio na makipagtalo, ngunit napansin niyang walang sinasabi niya ang magbabago sa nangyari na. Kumuha ng ilang gamit sa opisina at lumabas na nakatayo ang ulo na dala lamang ang bigat ng kanyang kayabangan. Sa unang pagkakataon nag-isa siya, walang anak, walang asawa, walang apo. Isang matandang lalaki na nawalan ng lahat dahil hindi alam kung paano magmahal ng hindi kontrolado. Pagkatapos ng tensyon, umupo si Ulises sa sofa sa tabi ni Reyna. Karapat-dapat ka sa higit pa dito. Karapat-dapat ka ng bagong istorya. At kung gusto mo, ang bahay na ito ay sayo na rin ngayon. Nagatubili si Reyna, tumitingin sa paligid. Iba ang mundo kaysa sa kilala niya. Marami itong mga bagay ng sabay-sabay pero oo, gusto kong subukan. Gusto kong makilala ang amang hindi ko nagkaroon. Gusto kong magtayo ng isang bagay kasama mo. Ngumiti si Minerva na naantig at hinawakan ang kamay ng apo. Ikaw ang regalo na ibinigay sa atin ng buhay ng Hulina, ngunit nasa oras pa rin. Mamaya, nakaupo sa beranda ng bahay, nag-usap sina Ulises at Reyna tungkol sa lahat ng naranasan nila. Nagsalita siya tungkol sa kasalanan na dala niya, sa pangungulila na nararamdaman niya kay Almira, at kung paano niya gagawin ang lahat ng iba kung nagkaroon siya ng pagkakataon. Kung alam ko lang na buntis siya, hahabulin ko. Gagawin ko ang lahat. Hinawakan ni Reyna ang sirang pulseras ng ama at nagsalita ng kalmado. Mahal ka niya, tatay. Hindi niya kailanman sinabi iyon sa mga salita, pero makikita sa mga mata niya. At kahit na may lahat ng nangyari, sa tingin ko ang pinakamalaking pangarap niya ay magkita kayong muli. Marahil kaya niya ako iniwan ng pulseras na ito. Gusto niyang malaman ko, kahit na hindi niya sinasabi. Umiyak si Ulises walang kahihiyan at sumagot ng mahina. Nabigo ako sa kanya at sayo. Pero mula ngayon, gagawin ko ng iba. Ngumiti si Reyna. Nagturo siya sa akin ng ilang bagay tungkol sa paggawa ng alahas. Wala akong parehong talento tulad niya, pero sa tingin ko kaya kong ayusin ito. Kinuha ang sirang pulseras, sinuri ng maingat at nagsimulang ayusin ito. Gamit ang manipis na sinulid, nagsimulang pagsamahin ang mga putol na bahagi ng may pasensya at delikadesa. Sinabi niya na ang pag-aayos ng isang bagay gamit ang sariling mga kamay ay isang paraan ng pagrespeto sa kung ano ang ibig sabihin nito. Gagawin ko iyon ngayon sa iyong pulseras dahil may ibig sabihin pa rin ito. Pinagsama nito tayo. Natahimik si Ulises, nanonood lamang sa anak na gumagawa. Naramdaman niya na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may bagay sa loob niya na kinukumpuni rin. Hindi lamang ang pulseras ang bumabalik sa pagkakabuo. Siya iyon, siya rin. At lahat ng maaari pa nilang mabuhay ng magkasama kahit na nagsimula silang huli na. Salamat sa pagdating hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa iyo na lumalabas sa iyong screen ngayon. Pindutin lang para manood. Sa isang mundo kung saan napakaraming sakit ay dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa dulo. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-iwan ng iyong subscription. Nakakatulong ito sa amin na magpatuloy sa pagdadala ng mga tunay na salaysay na karapat-dapat na ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood. At kung maaari, i-share. Maaaring tila kaunti, ngunit ang pagkalat ng kwento ng pagtagumpayan ay pagkalat din ng pag-asa.